At dahil medyo mainit tayo ngayon dito sa mga nare-revoke na mga OLA, isa-isahin natin yung list ng mga OLA na mga nakaraan na-revoke na, pero nakakabalik pa dito sa SEC. No, yun lang, medyo gusto ko lang questionin yung SEC about this. Hindi ko alam kung ano yung mga proseso ninyo dyan. No? Wala kaming naiintindihan sa mga proseso ninyo. But still, kung na-revoke na, bakit nakakabalik? Wala rin kasi silang update sa mga ganyan. No? So, isa-isahin natin yung mga OLA na na-revoke at muling nakabalik dito sa SEC. Alright, magandang araw po muli. Ito po ang nilingkod ka, Johnny. At muli, maglalambing at magpapasalamat po ako sa inyo ng lubos sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. Paki-follow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po kung nakatulong sa inyo ang video ito. Paki-share nyo na rin sa iba at paki-hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So, sa mga nanonood ng mga videos ko sa Facebook at sa TikTok, paalala lang po. Hindi po buo ang mga mapapanood nyo dito. Kung maaari lang, kung gusto nyo mapanood ng buo, ay pumunta na po kayo doon sa aking YouTube channel. Dito po yung kabuuang detalye ng video at dito ko po bubuuin lahat ng mga OLA na nasa list ng mga revoke pero nakabalik pa rin sa SEC. Sana maintindihan, may nakalagay naman dyan yun. May nilalagay ako dyan at may ilalagay din ako sa uli na nasa YouTube channel ko ang buong detalye ng video. So sana naintindihan nyo at nauunawaan. So simulan na natin mga kadyani. Unahin natin itong mga na-revoke na OLA at nakabalik ay itong si Fcash Global Lending Incorporation. Sino ba si Fcash? Sino ba yung mga OLA niyan? Si Fastcash. So, paano ko nasabi na revoke at bumalik? Ito po yung mga katibayan dyan ng sinasabi ko, the Securities and Exchange Commission revoked the lending license of Fcash Global Lending, the operator of Fastcash and Fastcash Loan in September 2020. Di ba? Pero pag tinitignan natin, pag tinitignan ko yung list ng SEC, nandyan sila. Nakabalik. Hindi ko alam kung ilang taon bago sila nakabalik o baka mamaya tulad lang ng others, na wala pang isang taon, nakabalik na. Hindi natin alam kung yung proseso nila. At ano ba yung dahilan ng pagkaka-revoke nila ng Fastcash at ng Fcash Global Lending? So, ito po kasi yung nilabag nila dyan. This action was taken due to complaints of collection harassment and violation of SEC regulations, particularly SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019, which prohibits unfair debt collection practices. The SEC found that Fcash had made multiple breaches of the circular, including accessing a borrower's personal information and using abusive collection techniques. Ibig sabihin, nilabag nila yung unfair debt collection practices na ito pa rin at patuloy na ginagawa ng ibang mga OLA about that. Then, sunod natin itong si Passcoin Lending. So, ano ba si Passcoin Lending? Sino ba si Passcoin Lending? Ito, SEC revokes license and registration of Passcoin Lending firm. So, sabi ng SEC, itong si Passcoin ay na-revoke ang authority to operate as a lending company for failing to declare operations of other lending services among other violations of SEC guidelines. Same sila ng senaryo ni Digido na hindi rin nagsasabi na meron pala sila mga iba pang mga operations na hindi nila binibigay dito sa SEC na kailangan ng SEC para malaman nila kung meron ba kayong ibang mga galawan dyan o may mga iba pa kayong na negosyo o mga panukala o ginagawang maaring hindi pala alam ni SEC. Okay? So ano ba yung mga ni Passcoin? So si Passcoin po is online lending platform na cash cow mobile application. Failing to submit required disclosures while also operating CashGuard and Coco Peso. Di ba? Si Coco Peso ang wala, tsaka si CashGuard. Okay? Yan po yung hawak ni Passcoin. Na-revoke siya noong 2020. Saan na ba yan? Wala. Wait. Wala. Ito nakalagay sa is January 25, 2023. Binalita. Okay? Maaaring 2023 siya na-revoke ng January din. Okay? Na yun lang po kasi nakita ko lang siya sa Pilistarayan. Baka kasi sabihin iba, kwentong barbero na naman ako. Ayan po. Yung January 25, 2023, yung binalita na na-revoke po si Passcoin. At yan, andyan na rin sa SEC list. And then, ito pinaka last bilang, itong si
Wala na naman yung ano ko. Si Mocha, di ba? Last year, na-revoke, di ba? Na-revoke si Copperstone na ang kanyang mga OLA ay si Mocha, Quickla, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, at Peso Bupay at Load Cash. Sa anong dahilan sila na-revoke? Dahil sa paglabag din sa unfair debt collection practices. Yung mga ginagawa nilang pangharas at pang-aabuso at mga paglabag doon sa mga data privacy ng mga nanghihiram sa kanila. Okay? So yun, no, yung mga list natin ng mga OLA na na-revoke at nakabalik dito sa SEC. So ngayon, kung tatanungin nyo, makakabalik din ba si Gigi do? Malamang, so malamang. Si Gigi do kasi ano pwede silang mag-comply sa SEC. Ulitin ko pwede kasi sila mag-comply kung pwede kumbaga mag-aapila pa sila diyan sigurado. Then yung nangyari kay Robocash at kay Digido at dun kay Pascoin, same scenario na hindi lang sila nagbibigay ng mga dagdag detalye doon sa kanilang mga binubuksang mga branches, mga ibang negosyo o ibang serbisyo na ibinibigay ng kanilang mga lending company at kung ano man yung mga financing companies nila. Siyempre, kailangan dinideclare nyo yan maaaring kung sila Digido, hindi sinabing totoo na nag-ooperate sila at nagpapautang doon sa mga bagong branch na ginagawa nila. Kasi ang depensa nila, maliit lang po yung branch o yung chaos, kaya hindi nila nilagay na kagad sa kanilang dagdag na mga branches doon sa SEC. Na which is, kailangan pa rin nila ng Certificate of Authority as a lending financing at kailangan pa rin silang mag-report nang may ginagawa silang dagdag branch, di ba? Katuloy Pascoin, ganoon din. Hindi rin nagsasabi, alam na siguro, pwede siguro ganyan, mga galawan na okay na yun, natin sabihin, mag-operate na lang kayo, mag-operate, total, hindi naman yung mapapansin. Ang mali lang, pinost kasi ni Digido sa Facebook page niya na meron sila mga ganong branches at nakakapag-operate sila ng pagpapautang, ayun, nasilip. Pero, I doubt, parang ayoko na rin maniwala, shoutout sa SEC na ano ba talaga yung proseso nyo kapag nagre-revoke kayo. Pag nagre-revoke kayo, lalo na yung mga may issue, mga unfair debt collection practices, di ba? Excuse me po, medyo masama yung pakaramdam ko. Galing ko lang sa pag-ibig. May nais ako ron. So yun, hindi natin alam yung proseso. Hindi natin naiintindihan yung proseso. Wala tayong naiintindihan sa proseso na kapag ba sila na-revoke, bakit nakakabalik? Pag ba sila na-revoke, wala sinasabi kung babayaran o hindi. Which nakita ko naman doon sa bagong post ng isang balita sa isang newspaper sa internet, nabasa ko na nakalagay talaga ron na pwede pa rin silang maningil, pero hindi sila pwedeng magpa-utang or operate as long as they are revoke yung license nila. Pwede lang silang maningil, pero makaka-apekto rin yun sa lending company kapag ginawa pa rin nila yung mga paniningil. Kasi, kukwestiyonin di ba? Mayroon na nga silang revocation pero bakit kailangan pa nila maningil? Pero, still, may utang tayo, kailangan nating bayaran, kahit na siguro sabihin ko na lang ng, kahit ibalik nyo na lang yung principal amount, tapos bahala sila kung gusto nila mag-file ng small claims. Pero dahil submitting entities yung mga si Digido, sila EPCA, sila Mocha, Coco Peso, hindi ko pa napansin kung kasama yan sa submitting entities ng CIC. Silipin din natin yan. Pero as of now, dahil sila yung mga submitting entities, yung mga revoke at yung mga nakabalik, sa kapag-file na sila ng submitting entities sa CIC, is maapektuhan talaga yung ating mga credit score kapag tayo nagkaroon ng utang at di natin nabayaran sa kanila. So, sana magbigay ng iba pang statement si SEC kung ano ba ang mangyayari dyan kay Digido, kung tuluyan ba yung mabubura o magpapalit ng pangalan like the Robocash and then turn to Digido. No? Sana nakatulong ang video ito sa inyo. Muli, maglalambing ako na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli, I love you all.